Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 426, Zuantian Great Formation. Boom, boom. Sa pulang dugo na langit, ang maputlang puting kidlat na ahas ay mabilis na lumundag. Ang kidlat na pumuno sa kalangitan ay hindi nagmula sa mga ulap, ngunit mula sa kailaliman ng kalangitan. Tinakpan ng kidlat ang kalangitan at gumalaw sa napakabilis na bilis. Parang may mga bitak sa langit, at malapit nang gumuho. Sa sandaling ito, para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Ang nakakabinging dagandong ng kulog ay umaalingaw ng walang tigil. Ang mga karaniwang tao sa Profound Sky Array ay nanginginig sa takot. Malungkot na iyak at iyak ang maririnig mula sa karamihan. Mga walang kwentang tao. Sa pagtingin sa mga karaniwang tao sa labas ng lungsod na umiiyak dahil sa pagdating ng kalamidad, isang demonyong hayop mula sa Beast City ang nanunuya sa kanila. Kahit nasa langit na siya, sinabi ng nanginginig niyang katawan sa lahat na natatakot din siya sa lahat ng nangyayari sa kanyang harapan. Iyon ay dahil isang taon pagkatapos ng Heavenly Anomaly, ang tinatawag na kalamidad ay sa wakas ay bababa na. Sa momentum na ito, parang kung ano ang dapat dumating ay sa wakas ay darating. Sa loob ng formation core ng Profound Sky Array, ang combat emperors ng iba't ibang kapangyarihan ng Sky Martial Continent ay natipon lahat dito. Gayunpaman, kung ihahambing sa pagkabalisa ng mga karaniwang tao sa labas, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi may tatagong kagalakan at pinanabik. Iyon ay dahil talagang anabangan nila ang pagdating ng kalamidad na ito. Palace Master Xingju, ilang buwan na kitang hindi nakikita at umunlad ka na mula sa low-level Combat Emperor tungo sa mid-level Combat Emperor. Pagkatapos ng kalamidad na ito, ang pagkuha ng Saint Stone ay magbibigay daan sa iyo upang madagdagan ang iyong cultivation sa mas mabilis na rate. Mukhang ikaw ang mauuna sa amin na tumuntong sa War Saint Realm. Sa sandaling ito, ang kasalukuyang Palace Master ng Mystical Palace, si Dugu Haoyu, ay dumating sa likod ni Xingju at nakangiting sinabi. Haha, kung pwede lang, gusto ko rin makita kung ano ang hitsura ng Saint Stone. Gayunpaman, kailangan pa rin nating gawin ang lahat para matigil ang kalamidad na ito. Kung hindi, magiging walang laman na usap lahat. Walang pakialam na sumagot si Xingju sa mga salita ni Dugu Haoyu. Huwag kang mag-alala, Palace Master Xingju. Ang Profound Sky Array na ito ay napalalim. Maliban kung ang kabilang partido ay nagtataglay ng lakas ng isang Battle Saint, kahit na ang isang high-level Combat Emperor ay hindi masisira ang hanay na ito. Nang makita ito, lumakad din ang Patriarch ng Sacred Peel Clan, Lady Dan. Siya, na lumahok sa pag-set up ng Profound Sky Array, ay alam ang lalim ng Profound Sky Array. Sa makatuwid, lubos siyang nagtitiwala sa hanay na ito. Umaasa ako. Bahagyang ngumiti si Xingju kay Piltia. Pagkatapos, tinitigan niya ang madilim na kalangitan. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Xingju na ang kalamidad na ito ay hindi kasing simple ng tila. Boom, boom. Biglang lumakas ang bulong-bulungan. Ang madilim na pulang langit ay naging itim. Hindi lang langit, pati ang liwanag ng araw ay natakpen. Ang Martial Heaven Continent ay naging napakaitim. Walang kahit kititing na liwanag na nakita. Ang tanging nakikita ay ang kidlat sa kalangitan. Gayunpaman, mayroong kakaiba sa malawak na Sky Martial Continent, na ang Profound Sky Array na bumalot sa Profound City. Na-activate na ang Profound Sky Array, at makikita na ng isa ang ningning nito sa araw. Ngayon na ang buong kontinente ay nahulog sa kadiliman, ang ningning nito ay mas nakakasilaw. Bagamat madilim sa labas, ang loob ng Profound Sky Array ay nababalot pa rin ng liwanag. Ito ay kasing liwanag ng araw, at ang liwanag na ito ay nagbigay din ng kislap ng pag-asa sa hindi mapakali na mga karaniwang tao. Huff, 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 huff. Biglang umalangaw ang mga huni sa kalangitan. Ang tunog na iyon ay nagpabagabag sa pakiramdam ng mga tao. Para bang nagninangas ang apoy, o parang napunit ang langit. Napakasakit sa tenga at kakaiba. Sa wakas nandito na. Sa sandaling iyon, lahat ng nasa gitna ng hanay ay nakalak na ang kanilang mga tingin sa langit. Ang langit ay hindi na itim, ngunit nagninangas na pula. Hindi mabilang na nasusunog na meteor ang mabilis na lumilipad patungo sa Martial Heaven Continent. Mabilis na bumagsak ang hindi mabilang na mga bulalakaw, na nagdrag sa mga landas ng apoy sa likod nila. Ang mga ito ay lubos na kapansin-pansin sa kadiliman, at ang mga meteor na ito ay nakabuo na ng isang pambihirang meteor shower. Gayunpaman, kahit na ito ay napakagandang tanawin, walang sinuman sa mga buhay na nilalang ang nasa mod na hanggan ito. Tanging takot ang nasa puso nila. Anong nangyayari? Bakit ang daming Saint Stones? Ayon sa mga sinaunang tala, hindi dapat napakaraming mga banal na bato. Ano ang nangyayari? Sa pagtingin sa langit, ang Patriarch ng Demon Refinement Clan, si Yao Yushan, ay naglabas ng sinaunang aklat na nagtala ng kababalaghan at ng kapahamakan at sinimulang baklatin ito. Laking gulat niya nang matuklasan niya na ang eksenang nasa harapan niya ay ibang-iba sa mga tala sa sinaunang aklat. Hindi iyon Saint Stones. Iyon. Ang tunay na Saint Stones. Sa sandaling iyon, itinuro ni Xingju ang lalim ng langit. Sa sandaling iyon lamang natuklasan ng lahat na, tulad ng inaasahan, ilang hibla ng asul na liwanag ang lumitaw sa kailaliman ng kalangitan. Ang asul na liwanag ay lumaki ng lumaki hanggang sa ito ay mas malaki pa kaysa sa nagninangas na pulang bulalakaw. Gayunpaman, ito ay hindi isang maapoy na pula, ngunit isang malalim na asul.
Talagang hinihila nito ang isang bakas ng asul na apoy. Higit pa rito, nang ito ay dumausdes pababa, maging ang espasyo ay mabilis na nagbabago. Kaya, makikita ng isa kung gaano kakilakilabot ang enerhiyang nasa loob nito. Boom boom boom. Bang, 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 bang. Sa sandaling ito, ang mga alon ng nakakatalam na mga tunog na dumadagandong ay nagsimulang may padala mula sa malayo. Ang ilang mga meteorite ay matagumpay na nakarating sa kontinente. Kasunod ng kanilang pagbaba, maraming ligaw at marahas na alon ng enerhiya ang mabilis na kumalat. Ang kapangyarihan ng mga meteor ay hindi maliit na bagay. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang malakas na pag-atake mula sa isang war monarch. Sa sandaling iyon, ang hindi mabilang na kagubatan ay naging abo, hindi mabilang na mga lungsod ang winasak sa lupa, at maging ang napakalaking bulubundukin ay napuno ng mga butas. Nanginginig ang lupa habang kumakalat ang malalalim na bitak. Posible pang ang makakita ng umaalon na crimson magma sa ilalim ng lupa. Ang ilang mga sinaunang bulkan ay agad na nagising at nagsimulang sumabog pagkatapos ng 1,000 taon ng katahimikan. Sa sandaling ito, ang dating madilim na lupain ay napuno ng apoy. Ang mga bahid ng maningning na liwanag ay patuloy na kumikislap, ngunit ang mga mukha ng mga karaniwang tao ay puno ng luha. Dahil sa sandaling ito, ang mga tahanan na kanilang pinagkakatiwalaan para sa kaligtasan ay dumaranas ng hindi pa naganap na pagkawasak. Roar! Maya-maya lang ay biglang umalangaw ang isang ligaw na dagandong sa di kalayuan. Pagtingin nila, nakita nila ang isang malaking nagninangas na hayop na mahigit 1,000 talampakan ang haba na umaakyat patungo sa mysterious heavenly formation sa napakabilis na bilis. Mukha itong jackal, ngunit may karagdagang matalim na sungay sa ulo nito. Unti-unting bumangon mula sa katawan nito ang umaalingaw na apoy, na parabang sa kaibuturan ng katawan nito nang galing ang pinagmumulan ng apoy. Bang, 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 bang. Nang ang nagninangas na hayop ay dumating sa harap at likod ng Pormasayon, nagsimula itong maglunsad ng galit na pag-atake sa Pormasayon. Gayunpaman, ang tila mabangis na pag-atake nito ay hindi nagawang niyanig ang mysterious sky formation. Hindi banggitin ang pagsira sa Pormasayon sa lakas nito, wala man lang itong lakas para manginig ang Pormasayon. Talagang nagtataglay ito ng lakas ng isang low-level combat emperor. Ito kaya ang tagapag-alaga ng Saint Stone, ang Saint Demon. Sa pagtingin sa nag-aapoy na hayop na naglulunsad ng isang galit na pag-atake sa Pormasayon, ang isang low-level combat emperor expert ay napabulalas sa pagkamangha. Hindi pa nahuhulog ang Saint Stone, saan nanggaling ang Saint Demon? Dapat itong mga pulang meteor. Tingnan mo, nandito na naman. Itinuro ni Xingju sa malayo at sinabi. Sa pagtingin sa direksyon na itinuturo ni Xingju, napagtanto ng lahat na mayroon talagang isang malaking grupo ng mga nagninangas na hayop na nagmamadali patungo sa mysterious sky formation. Hindi lang sila magkamukha, maging ang kanilang lakas. Hindi lang sa direksyon na iyon, may malalaking grupo ng nagliliyab na mga hayop na lumilitaw sa lahat ng direksyon. Ito ay masyadong marami. Talaga bang makayanan ng Connate Great Formation na ito ang napakaraming bilang ng mga Combat Emperor level? Sa isang kisap mata, ang Mysterious Sky Formation ay napapaligiran ng 12-dosenang nagninangas na hayop. Para silang walang isip, parang mga baliw na ligaw na aso o mga demonyong uhaw sa dugo. Nagpakawala sila ng hindi mapakali na dagandong habang inaatake nila ang Mysterious Sky Formation. Tila sila ay naiinip na basagin ng Pormasayon at lamunin ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob nito. Minamaliit mo ang ating Mysterious Sky Formation. Call Master Dugo, ipakita natin sa kanila ang kapangyarihan ng ating Mysterious Sky Formation. Matapos marinig ang mga salita ng Combat Emperor, ang Patriarch ng Sacred Elixir Clan, Lady Dan, ay inilibot ang kanyang mga mata sa kanya at sinabi kay Dugo Haoyu, na nakatayo sa tabi niya. Hindi solusyon ang napapaligiran ng ganito. Sa halip, magdudulot ito ng panik sa mga mamamayan. Alisin na natin sila. Tumanggo si Dugo Haoyu bilang pagsang-ayon nang marinig niya ang mga salita ni Lady Dan. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang pag-iisip, isang kakaibang pagbabago ang sumanib sa mata ng Pormasayon. Sa sandaling ito, ang buong Mysterious Sky Formation ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Buzz! Biglang sumilaw ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa labas ng Mysterious Sky Formation. Parang energy ripple na mabilis kumalat. Nang mawala ang malalim na asul na liwanag, ang nagninangas na mga hayop na nakapaligid sa Pormasayon ay ganap na nawala. Kahit na ang kanilang mga bangkay ay hindi naiwan. Napakalakas. Call Master Dugo, paano mo ito nagawa? Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, biglang sumigaw ang Combat Emperor na kanina ay takot na takot. Hanggat isasama mo ang iyong mga iniisip sa mata ng Pormasayon upang ikalat ang enerhiya, maaari mong buhayin ang ganitong uri ng pag-atake. Gayunpaman, ang iyong lakas ay masyadong mahina. Mas mabuting manatili ka rito at ilipat ang iyong enerhiya sa Pormasayon. Mas mabuti para sa isang mid-level Combat Emperor para i-activate ang ganitong uri ng pag-atake. Bago sumagot si Dugo Haoyu, inilibot ni Lady Dan ang kanyang mga mata sa Combat Emperor at malamig na sinabi. Si Lady Dan ay may mataas na katayuan. Bagamat ang Combat Emperor ay isa ring Combat Emperor, siya ay walang halaga kumpara kay Lady Dan.
Kaya naman, hindi na siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano matapos siyang pagsabihan ni Lady Dan. Napaatras siya ng ilang hakbang at muling tumingin sa labas ng formation. Habang ang atensyon ng lahat ay naaakit ng nagninangas na mga hayop, ang mga asul na meteorite ay nakarating na sa lupa. Gayunpaman, hindi sila nakarating malapit sa Mysterious Sky Formation. Parang nagkalat sila sa buong mainland. Bagamat ang Saint Demon ay wala kahit saan, ang mga apoy na hayop ay patuloy na sumusugod patungo sa Formasayon tulad ng isang kayag ng mga balang. Gayunpaman, hindi nila nagawang magdulot ng anumang pinsala sa Formasayon sa kanilang lakas. Sa halip, pinatay sila ng kapangyarihan ng Formasayon matapos magsama-sama ng ilang sandali. Habang pinagmamasdan nila ang mga apoy na hayop na patuloy na sumusugod, ngunit patuloy na pinapatay, ang mga damdamin ng mga mamamayan, na labis na takot kanina, ay nagsimulang bumuti. Isa-isa nilang pinunasan ang mga luha sa kanilang mga mukha at pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa labas ng may pag-asa. Ito ay dahil naramdaman nila na talagang maiiwasan nila ang kalamidad na ito sa loob ng Mysterious Sky Great Formation. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 427, Pagdating ng Kalamidad. Boom! 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 Gayunpaman, nang bumuti ang mod ng mga mamamayan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa labas ng Profound Heaven Great Array. Ang mga alon ng nakakatusok sa tainga ay umalangaw mula sa malayo. Kasunod ng mga dagandong, nagsimulang manginig ng husto ang lupa. Kahit na ang lahat ay nasa loob ng malaking hanay, ramdam pa rin nila ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa sandaling ito, ang dating bahagyang mas magandang mod ay naging hindi mapakali. Higit pa rito, ang takot sa pagkakataong ito ay mas matindi kaysa dati, dahil ang isang nagbabantang premonition ay bumaba na sa puso ng lahat. Roar! Biglang umalangaw ang napakalakas na nakakatang na mahabang alulong mula sa direksyon kung saan nanggaling ang mga dagandong. Ang tunog na ito ay sobrang nakakatakot na ang marinig lamang ito ay magiging sanhi ng hindi mapigil na panginginig ng mga tao. Iyon ay dahil hindi ito tunog ng isang mahiwagang hayop, at hindi rin ito tunog ng isang tao. Ito ay parang tunog ng isang nilalang na walang nakakaalam. Nandito na ba sa wakas? Ang biglaang hindi inaasahang pangyayari ay natural na hindi nakaligtas sa atensyon ni Xingju at ng iba pa. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto sa mga mata ng array ay nakatuon sa direksyon kung saan nanggaling ang mahabang alulong. Gayunpaman, dahil ang Sky Martial Continent ay bumagsak na sa isang estado ng pagbagsak, ang lupa ay napuno ng mga bitek, hindi mabilang na mga hanay ng bundok ang nawasak sa lupa, at napuno ng usok ang kalangitan. Sa ganoong kapaligiran, ang visibility ay masyadong mababa, at hindi nila makita ng malinaw kung anong uri ng halimaw ang papalapit sa kanila. Roar! Huhu! Kasunod ng paparating na mga yapak, isang mahabang alulong na sapat na upang mapunit ang eardrum ng isa ay muling tumunog. Sa sandaling ito, isang malupit na unos ang bumagsak, at nang tumawid ang bagyo, hinay pa nito ang kalahati ng makapal na usok. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumitaw ang hitsura ng halimaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang halimaw na ito ay libu-libong talampakan ng taas, at nang tumayo ito, para itong bagyo na umabot sa langit. Ang hitsura ng halimaw ay lubos na katulad ng isang humanoid na mahiwagang hayop, ngunit ang katawan nito ay madilim na asul ang kulay, at ang balat nito ay natatakpan ng mga kaliskis na parang armor. Ang mga palad nito ay malalaki, at ang mga kuko nito ay parang malalaking talon na maaaring hatiin ang mga bundok. Ang mga mata nitong pulang dugo ay puno ng galit, at ang bibig nito na puno ng mga pangil ay patuloy na nagbubuga ng dilaw na gas. Ito ang Saint Demon. Paano ito magiging napakalaki? At ang kapangyarihang ito ay talagang isang high-level combat emperor. Habang nakatitig sila sa humongous at nakakatakot na makapangyarihang halimaw na nasa harapan nila, ang mga eksperto sa mata ng formation ay halos tiyak na ito ang tinatawag na Saint Demon. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi ito War Saint, kahit isang high-level combat emperor ay walang dapat ikatakot. Confident na sabi ni Lady Dan. Matapos marinig ang mga salita ni Lady Dan, medyo kumalma ang lahat. Pagkatapos, inayos nila ang kanilang lakas sa kanilang peak para depensahan laban sa pag-atake ng Saint Demon sa Mysterious Sky Great Array. Roar! Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, nang dumating ang banal na demonyo sa harapan ng Formasayon, hindi ito nagmamadaling atakihin ang Formasayon. Sa halip, tumayo ito sa kinauupuan at patuloy na umuungal. Roar, roar, roar. Habang umaalingaw ang kanyang nakakatakot na alulong, isang malaking bilang ng mga fire beast ang nagsimulang sumugod patungo sa Mysterious Heavenly Formation sa napakabilis na bilis. Higit pa rito, ang kanilang mga bilang ay ilang beses na mas malaki kaysa dati. Ang Saint Demon ay talagang may kakayahang magpatawag ng mga apoy na hayop. Parami ang naglalagablab na mga hayop na nagtipon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila inatake ang mahiwagang pagbubuo ng langit. Sa halip, pinalibutan nila ang banal na demonyo na parang isang grupo ng mga lobo na sumasamba sa kanilang hari. Roar! Biglang bumukas ang bibig ng Saint Demon, at isang malalim na asul na gas ang iniluwa. Matapos lumitaw ang gas, ito ay naging isang malaking palad. Ang palad ay kasing laki ng bundok. Aatake ito, mag-ingat ka. Nang makita ito, ang isang combat emperor ay sumigaw sa gulat.
Sa sandaling ito, kahit na ang lahat ay tiwala sa Great Profound Sky Formation, hindi pa rin sila nang ahas na magpabeya sa kanilang pagbabantay. Lahat sila ay nagbuhos ng kanilang lakas sa Great Profound Sky Formation na parang wala lang. May mali. Ang target nito ay hindi ang array. Gayunpaman, sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang matuklasan na ang malaking palad na namuo mula sa bibig ng Saint Demon ay hindi umatake sa Mysterious Heaven Array. Sa halip, sinunggaban nito ang nakapalibot na mga apoy na hayop. Napakalaki ng palad. Habang gumagalaw, lumikha ito ng unos. Napakalakas ng unos na kung mayroong malapit na lungsod, ito ay mawawasak. Kung mayroong kagubatan, ito ay lilipad. Habang dumaraan ang unos, ang malaking grupo ng mga apoy na hayop ay nahuli lahat sa palad. Sa sandaling ito, nagsimulang lumiit ang palad at bumalik sa bibig ng Saint Demon. Roar! Nang bumalik ang malaking palad sa bibig nito, umungal muli ang Saint Demon. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa katawan nito. Ang lakas nito ay mabilis na tumaas. Nako, maaari nitong dagdagan ang lakas nito sa pamamagitan ng paglamon sa mga apoy na hayop. Napakasensitibo ng soul strength ni Xingju. Nang sunggaban ng Saint Demon ang grupo ng mga apoy na hayop, napagtanto niya na may mali. Nang matanto niya na ang lakas ng Saint Demon ay mabilis na tumataas, mabilis niyang sinabi kay Dugu Haoyu, Lady Dan, Yao Chanyo at sa iba pa. Kalokohan, ginamit talaga nito ang ganoong paraan. Kaya pala pumunta siya dito. Bagamat ang Mysterious Heaven Array ay nahiwalay ang ating mga aura, ang katotohanan na napakaraming fire beast ang lumalapit sa lugar na ito ay nangangahulugan na may kakaiba sa lugar na ito na maaaring makaakit ng kanilang atensyon. At dito, maaaring lamunin ng Saint Demon ang mga apoy na hayop para lumaki ang lakas nito. Hindi natin hahayaang magpatuloy ito sa ganito. Kahit na mapigilan natin ang pag-atake nito ngayon, tiyak na mamamatay tayo kapag ang lakas nito ay lumagpas sa Battle Saint Realm. Matapos maabot ang Battle King Realm, hindi mahina ang puwersa ng kanilang kaluluwa. Sa paalala ni Xingju, natuklasan ng lahat ang pagbabagong ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit ang Saint Demon ay pumunta sa harapan ng Zuanchen Great Formation upang lumunin ang nagninangas na hayop. Lahat, makinig sa aking utos. Ipunan ang iyong lakas at gamitin ang hanay sa pag-atake. Sa mahalagang sandali na ito, sinabi ni Dugu Haoyu sa lahat. Oo, matapos marinig ang sinabi niya, nagkatinginan ang lahat at tumanggo bilang pagsang-ayon. Iyon ay dahil kung patuloy silang uupo at maghihintay sa kamatayan, mamamatay lamang sila. Gayunpaman, kung magtulungan sila sa pag-atake, maaaring may pag-asa pa rin. Bagamat mayroon lamang silang lakas ng isang mid-level combat emperor. Gayunpaman, ang pag-atake na pinakawalan sa pamamagitan ng Mysterious Heaven Array ay higit pa sa kanilang lakas. Kung inipon nila ang kanilang lakas para i-activate ang pag-atake ng array, maaaring talagang mapatay nila ang Saint Demon. Atake! Biglang nagutos si Dugu Haoyu. Sa sandaling ito, ang lahat ng mid-level combat emperors sa mata ng formation ay pinagsama ang kanilang enerhiya sa mahusay na formation, na nag-activate ng nakakasakit na formation ng mahusay na formation. Buzz! Sa isang iglap, ang Mysterious Heaven Array ay muling namulaklak ng nakakasilaw na liwanag. Gayunpaman, ang liwanag sa pagkakataong ito, maging ang antas ng ningning o ang kapangyarihang taglay nito, ay hindi maihahambing sa nauna. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng lahat ng mid-level combat emperors sa hanay ay natipon. Mabilis na kumalat ang liwanag kasama ang Mysterious Heaven Array bilang sentro. Nagdala ito ng isang mapanirang puwersa na tumawid sa lahat. Saan man ito dumaan, walang ni isang buhay na nilalang ang naligtas at nawasak ang mga bundok. Ang malupit na pag-atake ay sumasakop sa libu-libong milya ng lupain bago ito tuluyang tumigil. Sa sandaling ito, hindi banggitin ang nagninangas na mga hayop, maging ang Saint Demon ay nawala. Maging ang aura nito ay tuluyan nawala. Saint Stone, tingnan mo, ito ang Saint Stone. Sa sandaling ito, itinuro ni Yao Yushan ang lugar kung saan nakatayo ang Saint Demon at excited na sumigaw. Kasunod ng direksyon na itinuro niya, nagulat ang lahat nang makitang mayroon talagang isang batong kasing laki ng kaluluwa na lumulutang sa hangin. Ang bato ay translucent at asul ang kulay. Hindi lamang may kakaibang gas sa ibabaw nito, mayroon ding gas na tila may buhay na dahan-daang umaagos sa loob nito. Higit pa rito, nagtataglay ito ng hindi mapaglabanan na puwersa. Saint Stone, ito ang Saint Stone. Napakalakas ng puwersa. Ito ay mahusay, ito ay mahusay. Sa wakas ay mayroon tayong pagkakataong makapasok sa antas na iyon. Sa pagtingin sa umaaligid na Saint Stone, hindi na makontrol ng ilang eksperto ang kanilang kasabikan. Ang bawat isa sa kanila ay nakatitig sa Saint Stone na may gininto ang kinang sa kanilang mga mata, na nagnanais na makaalis sila sa porma sayon at kunin ito bilang kanilang sarili. Hindi ko inaasahan na ganito kaina ang Saint Demon. Kung ganoon nga, wala tayong dapat ikabahala sa sakuna na ito. Ang mga halimaw na ito ay mamamatay lahat sa loob ng ilang araw. Kahit na dumating sila dito sa loob ng ilang araw, magagawa pa rin natin silang paksain. Itong dogshit na sakuna ay nakatadhana na maging tagumpay natin. Hahaha. Biglang tumawa ang malalim na pag-unawa na Ghost Phoenix, ang Beast City Lord, na parang nalampasan nila ang sakuna. Hindi, may pagbabago sa Saint Stone. Hindi patay ang Saint Demon.
Gayunpaman, nang maisip ng lahat na ligtas na silang nalampasan ang sakuna, nagbago ang ekspresyon ni Xingju, at napasigaw siya sa gulat. Sa kanyang matalas na kaluluwa, natuklasan niya na ang isang kakaibang puwersa ay unti-unting kumakalat mula sa Saint Stone, at ang aura na iyon ay eksaktong kapareho ng sa Saint Demon. Roar. Sa katunayan, nang maramdaman ni Xingju na may mali, nagsimulang kumalat ang isang walang hanggan na aura mula sa Saint Stone. Ang aura ay malalim na asol, at naglalaman ng parehong aura ng Saint Demon mula noon. Habang kumalat ito, mabilis itong nagsama-sama, at sa isang iglap, ang Saint Demon na mukhang katulad ng dati ay tumayo sa harap ng Hanay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may karagdagang bakas ng galit sa pulang dugo nitong mga mata. Roar. Matapos muling mag-condense ang Saint Demon, humakbang ito pasulong at iwinagayway ang kanang braso. Nabasag ang malabundok na palad sa Mysterious Sky Array. Bang! Nang lumapag ang palad, ang malakas na enerhiya ay lumikha ng isang walang hanggan na alon ng enerhiya. Gayunpaman, ang naging sanhi ng pagkabalisa ng lahat ay ang hindi masisira na Mysterious Sky Formation ay talagang nagsimulang manginig ng marahas. Patuloy na kumakalat ang mga bilog ng energy ripples mula sa lugar kung saan tumama ang palad. Kung titingnan ng pagbabagong ito, hindi pa banggitin ng maraming mababang uri ng mga leaf A-form sa loob ng formation, kahit na ang mga rurok na eksperto ng Sky Martial Continent sa loob ng Formation Core ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 428, Holy Demon Attack. Bang, 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 bang. Ang mga nakaraang pag-atake ay tila lubos na nagpagalit sa banal na demonyo. Sa sandaling ito, tila nawalan ito ng malay habang patuloy na winawagayway ang kanyang mga braso at inaatake ang mahiwagang mahusay na formasayon ng langit. Hindi lamang ang banal na demonyo ay napakalakas, ngunit ang bilis nito ay kasing bilis din ng kidlat. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na pag-atake nito, hindi napigilan ng Mysterious Heavenly Great Formation na manginig. Maging ang mga karaniwang tao sa loob ng formasayon ay bahagyang naapektuhan. Lahat, tipunin ang iyong lakas at kumapit. Sa pagharap sa nakakabaliw na pag-atake ng banal na demon, si Xingju at ang iba pa ay hindi nang ahas na magambala. Itinuon nila ang lahat ng kanilang lakas sa formasayon upang labanan ang mga pag-atake ng banal na demonyo. Kalokohan, gaano ito kalakas? Kahit na ito ay may lakas ng isang high-level emperor, hindi nito dapat masira ang formation. Sa sandaling ito, si Lady Dan, na lubos na nagtitiwala sa mahiwagang mahusay na formasayon, ay naging hindi mapakali. Hindi siya makapaniwala na ang banal na demonyo ay napakalakas. Ang banal na demonyo ay isang nilalang mula sa banal na rehiyon. Hindi ito isang bagay na alam natin. Bukod dito, may malalakas at mahinang individual sa parehong antas ng mga eksperto. Sa aking palagay, kahit na ang lakas ng banal na demonyo ay nasa antas ng isang high-level combat emperor, natatakot ako na kahit na naabot natin ang antas ng isang high-level combat emperor, hindi natin magagawang labanan ito. Ipinaliwanag ni Dugu Haoyu kay Lady Dan habang inilalabas ang lahat ng kanyang lakas upang palabasan ang kanyang war chi. Matapos marinig ang mga salita ni Dugu Haoyu, tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Tulad ng sinabi niya, may malalakas at mahinang individual sa parehong antas ng mga eksperto, hindi pa banggitin ang halimaw na ito mula sa Holy Region. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa ganito. Hallmaster Dugu, sinasabi ng Mysterious Heavenly Great Formation ay mahiwaga at maaaring magbago sa kalooban. Kahit na ang mata ng formation ay kayang takpan ng buong formation at tipunin ang lakas ng lahat para himukin ang formation. Ang sitwasyon ay hindi pabor sa atin. Bakit hindi natin ipakalat ang mata ng formation sa buong formation at gamitin ang lakas ng mga tao sa Sky Martial Continent para himukin ang formation? Marahil ay makayanan natin ang pag-atake ng Holy Demon. Sa sandaling ito, lumingon si Xingju at sinabi kay Dugu Haoyu. Hindi natin dapat gawin iyon. Ang dahilan kung bakit natipon natin ang mata ng formasayon dito ay maaari nitong i-maximize ang enerhiya na inilalabas natin sa formasayon. Kung talagang ikakalat natin ang mata ng formation sa buong formation, mag-aaksaya tayo ng maraming energy. At saka, hindi pa nag-cultivate ang mga commoner na iyon, saan sila kukuha ng energy para matustusan ang formation. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Xingju, ang Beast City Lord, ang Profound Insight Ghost Phoenix, ay tumutol sa neutral na tono. Tama, Xingju. Ang mga karaniwang tao na ito ay hindi man lang nag-cultivate. Kalimutan ang paggamit ng kanilang lakas para harangin ang pag-atake ng banal na demonyo, kahit sino sa atin ang makakapatay sa kanilang lahat. Wala silang silbi. Sumang-ayon din ang clan head ng Demon Refinement Clan na si Yao Yushan nang makita niya ito. Pagkatapos niya, ang iba pang mga tao ay nagpahayag din ng kanilang pagsang-ayon. Ang taong pinakapamilyar sa Grand Formation na ito ay si Dugu Haoyu. Kahit na gusto niyang i-activate ang Grand Formation, kakailanganin niya ang pinagsamang lakas ng lahat. Kung nais ni Xingju na baguhin ang operasyon ng Grand Formation na mag-isa, magiging imposible ito. Ngunit ngayon na ang lahat ay laban dito, si Xingju ay wala ring magawa. Kalokohan. Kung magpapatuloy ito, mauubos lang natin lahat ng lakas natin. At saka, sapat na ang pag-atake ng nag-iisang banal na demonyo para ilagay tayo sa ganoong estado.
Kung darating ang ibang mga banal na demonyo para suportahan tayo, hindi tayo kaya mo silang pigilan. Ano ang dapat natin gawin? Dapat ba nating ihatid ang mga salita ng Island Lord sa kanila? No, we can't let them know about the Island Lord. At saka, kahit sabihin ko ngayon, baka hindi nila ako paniwalaan. Ano ang dapat nating gawin? Si Xingju ay labis ding nababalisa. Palagi niyang iniisip kung paano niya makukumbansi ang lahat na magbago ang isip, ngunit wala siyang maisip na paraan para kumbansihin sila. Bagamat malakas ang pag-atake ng banal na demonyo, sa ilalim ng buong lakas ng lahat, hindi nasira ang porma sayon. Sa halip, ang magkabilang panig ay nahulog sa isang pagkapatas. Sa ngayon, natatakpan ng araw at buwan sa kalangitan, at imposibleng sabihin ang pagkakaiba ng araw at gabi. Gayunpaman, ang mga eksperto na nilinang sa isang tiyak na antas ay may matalas na pakiramdam ng oras. Kaya, pagkatapos ng isang panahon ng pakikibaka, alam ng lahat sa mata ng porma sayon na 3 araw na ang lumipas mula nang bumaba ang kalamidad. Bang, 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 bang. Sa labas ng formation, ang banal na demonyo ay baliw pa ring umaatake. Ang dumadagandong na tunog ng mga pag-atake nito at ang nakakatalam nitong mga huni ay nag-interweave sa isa't isa habang ito ay umaalingaw na walang katapusang. Gayunpaman, sa loob lamang ng 3 araw, ang lahat ay tila nasanay na sa ganitong uri ng hindi mapakali na tunog. 3 araw pa lang, ngunit hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkapagod ang banal na demonyo. Hindi banggitin ang mga pag-atake nito na humihina, mas malakas pa ito kaysa 3 araw na nakalipas. Sa loob ng mahusay na porma sayon, ang mga dalubhasa na patuloy na nagbubuhos ng enerhiya sa mahusay na porma sayon sa loob ng buong 3 araw ay may mga haggard na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung hindi dahil sa suporta ng Heaven Rank pellets ng Sacred Dan Clan, baka hindi pa sila makakatagal hanggang sa sandaling ito. Ngunit sa kabutihang palad, upang mapaglabanan ang malaking kapahamakan, ang Sacred Dan Clan ay walang kondisyon na inilabas ang mga pellets sa loob ng kanilang clan upang palitan ang kanilang lakas. 3 araw na, kung magtatagal pa tayo ng ilang araw, kusang mawawala itong mga Saint Demons. Nawasak man ang ating mga tahanan, hanggat nandito pa tayo, madali nang muling magtayo ng lugar para sa mga karaniwang tao. Bagamat medyo haggard ang kanyang mukha, 3 araw na ang lumipas, at ligtas na siya. Ang mga mukha ng lahat, na puno ng pag-aalala 3 araw na ang nakalipas, ngayon ay puno ng pag-aalala. Hindi, kung magpapatuloy ito, natatakot ako na hindi tayo makakatagal hanggang sa araw na iyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Xingju, na nakapikit at matagal nang nanahimik, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Matapos dahan-dahang tumayo, ibinaling niya ang seryosong tingin sa malayo. Aw, aw, aw. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, lahat ay nagulat at nagpahayag ng kanilang pagkalito. Gayunpaman, bago pa nila matanong si Xingju kung ano ang ibig niyang sabihin, umalangaw mula sa malayo ang isang makamulto na panaghoy at alulong ng lobo. Sa sandaling iyon, maging ang pag-ungo ng banal na demonyo ay natakpan nito, dahilan upang malinaw na marinig ng lahat ang kakaibang tunog. My God, ano ba yan? Nang umalangaw ang mahina, mala-demonyong sigaw, na para bang ito ay tawag ng kamatayan, hindi pa banggitin ng mga eksperto sa paghubog, maging ang mga karaniwang tao na nakatulog sa pagod ay dahan-daang nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin sa pinanggalingan ng tunog. Nang makita ng lahat ang bagay na gumawa ng tunog, hindi alintana kung ito ay ang mababang mga karaniwang tao o ang Combat Emperor sa porma sayon, lahat ng kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang mga patak ng malamig na pawis ay hindi sinasadyang tumulo mula sa kanilang mga noo. Ang alikabok sa di kalayuan ay ganap na nagkalat at isang malaking bilang ng mga makapal na tao ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Sila ay talagang hindi mabilang na nagninangas na mga hayop at lahat sila ay nag-aalab na mga pakpak. Kahit na ang kanilang lakas ay umabot na sa antas ng isang mid-level combat emperor mula sa isang low-level combat emperor. Sa sandaling iyon, lumilipad sila patungo sa formation sa napakabilis na bilis. Lahat, huwag matakot. Kahit gaano pa sila karami, mayroon lang silang lakas ng isang mid-level combat emperor. Maaari pa nating labanan ang banal na demonyo, pabayaan ang mga nagninangas na hayop na ito. Nang makita ng lahat ang eksena sa harapan nila, nanlamig ang kanilang mga puso, at nanginag ang kanilang mga katawan. Ang Profound Insight Ghost Phoenix ay umungal sa paghamak. Matapos marinig ang mga salita ng Profound Insight Ghost Phoenix, lahat ng nasa formation ay nag-isip tungkol dito at nadaman na ito nga ang nangyari. Kahit gaano pa sila karami, mid-level combat emperors lang sila. Kahit na ang isang high-level combat emperor ay hindi nagawang basagin ang formation. Ito ay hindi isang bagay na maaari nilang talunin ng mga numero. Ikaw ay mali. Kahit na ang nagninangas na mga hayop na ito ay walang dapat ikatakot, ang banal na demonyong nakatago sa kanila ay sapat na upang ganap na sirain ang ating malalim na formasayon sa langit. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang matalas na mga mata ni Xingju ay nakalak pa rin sa hukbo ng nagninangas na mga hayop. Roar, roar. Halos kasabay ng pagbagsak ng mga salita ni Xingju, ang ilang mahabang dagandong na ayaw marinig ng lahat ay biglang umalangaw mula sa hukbo ng nagninangas na mga hayop. Kasunod nito, nagulat ang lahat nang makitang unti-unting lumilitaw ang ilang malalaking figure. Banal na demonyo. Ito ay ang banal na demonyo.
Timang banal na demonyo, isa pang 5 banal na demonyo ang talagang dumating. Biglang hindi na napigilan ng isa sa mga combat emperors ang takot sa kanyang puso. Itinuro niya ang kailaliman ng hukbo ng nagninangas na mga hayop at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Puno ng takot ang kanyang mukha na para bang nakita niya ang pagpapatawag ng Grim Reaper. Dahil sa sandaling ito, sa loob ng hukbo ng nagninangas na mga hayop, 5 malalaking banal na demonyo ang mabilis na lumalapit. Higit pa rito, sila ay tulad ng nagninangas na mga hayop habang ang isang pares ng mahabang pakpak ay tumubo mula sa kanilang mga likuran. Ang higit na ikinagulat ni Xingju at ng iba pa ay ang kanilang lakas ay talagang mas malakas kaysa sa banal na demonyo na umaatake sa forma sayon. Tapos na kami para. Masyado silang malakas. Kahit na lahat tayo ay magtago sa profound heavenly formation na ito, kahit natipunin natin ang lahat ng pinakamalakas na puwersa sa Sky Martial Continent, hindi pa rin tayo makakalaban sa kanila. Masyado silang nakakatakot. Hindi sila bagay na maaari nating harapin. Mga halimaw sila mula sa Holy Region. Ito ay isang sakuna. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang lahat ng mga buhay na nilalang sa kontinenteng ito ay ganap na nalipol. Ngayon, hindi na tayo makakatakas sa kanilang mga hawak. Natalo tayo. Sa pagtingin sa mabilis na paparating na hukbo, hindi lamang ang mga karaniwang tao ang nagkakagulo, maging ang ilan sa mga eksperto sa gitna ng forma sayon ay nagsisimula ng gumuho. Hindi nila akalain na mahahadlangan nila ang mga pag-atake ng mga banal na demonyo. Sa sandaling ito, sila ay nasa kawalan ng pag-asa, ganap na nawalan ng pag-asa. Hindi lang sila, kahit na ang pinakamalakas na eksperto sa Sky Martial Continent, ang Profound Understanding Ghost Phoenix, Ilant at ang iba pa, na bulag na kumpiyansa kanina, ay lahat ay natulala. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Iyon ay dahil nagplano na sila sa pagkaantala ng oras sa pamamagitan ng pagdepensa mula sa simula. Sa ngayon, wala silang ibang landas ng pag-urong. Kahit na makatakas sila mula sa forma sayon sa sandaling ito at baliwalain ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa kontinente ng Sky Martial, hanggang saan sila posibleng makatakas mula sa gayong makapangyarihang mga banal na demonyo gamit ang kanilang lakas. Callmaster Xingju, sa tingin ko oras na para gawin ang sinabi mo. Ngunit nang ang lahat ay nawalan ng pag-asa, ang ekspresyon ni Dugu Haoyu ay hindi nagbago. Tumiti siya kay Xingju. Callmaster Dugu, anong ibig mong sabihin? Matapos marinig ang mga salita ni Dugu Haoyu, si Xingju ay natigilan. Tapos, puno ng gulat ang mukha niya. Natural na masasabi niya kung ano ang sinusubukang sabihin ni Dugu Haoyu. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ngayon si Dugu Haoyu sa kanya sa oras na ganito. Kung iisipin, nang tumutulang lahat sa kanyang mungkahi, tanging si Dugu Haoyu lang ang walang sinabi. Sa daling salita, matagal nang naisip ni Dugu Haoyu na gamitin ang kapangyarihan ng lahat ng nabubuhay na nilalang upang harangan ang kalamidad na ito. Gamitin ang kapangyarihan ng lahat ng buhay na nilalang sa Sky Martial Continent para maglunsad ng counterattack. Papatayin natin ang lahat ng lumusab sa ating kontinente. Pinaikit ni Dugu Haoyu ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay parang kulog na umalangaw sa buong profound heavenly formation. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 429, The Power of Sentient Beings. Gamit ang kapangyarihan ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa kontinente ng Chanwo, maglunsad ng isang ganting pag-atake at patayin ang lahat ng mananakop na ito sa ating kontinente. Buzz. Habang nagsasalita siya, naipadala na ni Dugu Haoyu ang kanyang kamalayan sa forma sayon. Siya ang nagtulak sa formation core upang palawakin at pagsamahin ito sa formation. Dahil nasa formation core, malinaw na nararamdaman ni Xingju at ng iba pa ang anumang pagbabago sa formation. Nang makitang gusto ni Dugu Haoyu na pagsamahin ang formation core sa formation, si Xingju at ang iba ay hindi nag-atubili at mabilis na ipinadala ang kanilang kamalayan sa formation core upang tulungan siyang makisama sa formation. Bagamat maraming tao sa formation core, hindi sila naniniwala na ang kapangyarihan ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay makakayanan ang pag-atake ng Saint Demon. Gayunpaman, wala silang magagawa. Alam nila na hindi nila kakayanin ang pag-atake ng Saint Demon gamit ang sarili nilang lakas. Kung ang forma sayon ay nawasak, sila ay ganap na matatalo. Kaya naman, wala silang masyadong pakialam at tinulungan sina Dugu Haoyu at Xingju na sumanib sa formation. Sa lakas ng lahat, ang formation core ay mabilis na lumawak at sumanib sa formation. Sa sandaling ito, si Xingju at ang iba pa ay lumulutang sa hangin. Malinaw na nakikita ng mga buhay na nilalang sa ibaba si Xingju at ang iba pa. Lahat ng buhay na nilalang sa kontinente ng Chanwo, makinig. Sa ngayon, ang ating kontinente ng Chanwo ay nahaharap sa isang hindi pa nagagawang kalamidad. Maging ang ating buhay ay nasa panganib. Kung ang aming mga tahanan ay nawasak, maaari naming muling itayo ang mga ito. Gayunpaman, kung kami ay mamatay, hindi kami maaaring ipanganak muli. Sa ngayon, inipon na ng Saint Demon ang lahat ng lakas nito para talunin tayo. Gayunpaman, minamaliit nila ang mga buhay na nilalang sa kontinente ng Chanwo. Ngayon, hayaan silang masaksihan ang kapangyarihan ng mga nabubuhay na nilalang sa kontinente ng Chanwo. Ipaalam sa kanila na ang kontinente ng Chanwo ay hindi madaling lusubin.
Sa ngayon, ang formation core ng Mysterious Heavenly Formation ay sumanib sa formation. Ang iniisip ng bawat isa ay makakaapekto sa kapangyarihan ng formation. Kaya naman, sana ay maituon ng lahat ang kanilang isip at labanan ang pagsalakay ng Saint Demon sa atin. Patayin natin magkasama sila. Biglang sumigaw si Dugo Haoyun na may dumadagandong na boses. Sa lakas ng isang mid-level combat emperor, hindi lamang naabot ng kanyang boses ang iba't ibang bahagi ng formation, umabot din ito sa puso ng mga buhay na nilalang. Aw, 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 aw. Sa sandaling ito, dumating na ang hukbo ng Saint Demon. Sa pagkakataong ito, hindi naglunsad na malapitang pag-atake ang hukbo ng Saint Demon. Sa halip, bigla nilang ibinuka ang dagwang mga bibig at umungal ng may kalayuan sa formation. Habang umuungal siya, ang mga layer ng nakikitang soundwave ay bumaril patungo sa Profound Sky Array. Ang espasyo ay gumuho dahil sa mga soundwave. Maaaring isipin ng isa kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihang nasa loob nila. Hindi lamang ang banal na demonyo ang sumalakay, ngunit ang grupo ng nagninangas na mga hayop ay nagbuka rin ng kanilang mga bibig at nagbuga ng mga pag-atake ng apoy. Bagaman ang kanilang mga pag-atake ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa mga soundwave, nang ang mga pag-atake ng halos 10,000 nagninangas na hayop ay magkakaugnay, ang kanilang kapangyarihan ay tila tumaas ng ilang beses. Hindi sila mas mahina kaysa sa pag-atake ng soundwave ng banal na demonyo. Mga anyo ng buhay ng Martial Heaven Continent, dumating na ang oras ng counterattack. Salungat. Naging seryoso ang tingin ni Dugo Haoyun nang makita niya ito. Kasabay nito, muli niyang ibinuka ang kanyang bibig at umungal sa kanyang dumadagandong na boses. Sa sandaling iyon, maging ang mga dalubhasa mula sa iba't ibang puwersa, ang mga demonyong hayop na naninirahan sa liblib sa mga bundok, o ang mga karaniwang tao na hindi pa nakakapagtanim noon, lahat sila ay may determinadong ekspresyon sa kanilang mga mukha galit. ARGHHHH. Biglang umalangaw ang hindi mabilang na paos na sigaw sa buong formation. Ang ganitong uri ng tunog ay sapat na upang tumagos sa mga ulap at sa simboryo ng langit. Hindi ito ang dagandong ng isang eksperto, kundi ang sigaw ng bilyon-bilyong buhay ng Sky Martial Continent para protektahan ang kanilang tinubuang bayan. Buzz. Sa sandaling iyon, ang Profound Sky Array, na ganap na normal kanina, ay biglang sumailalim sa isang malaking pagbabago. Isang gintong liwanag ang isinilang sa loob ng asul na Profound Sky Array at patuloy na lumalawak. Hindi lamang ang liwanag ay naglalaman ng labis na nakakatakot na enerhiya, naglalaman din ito ng sobrang nakakatalim na tunog. Iyon ang mga sigaw ng mga anyong buhay. Tulad ng inaasahan, ito ay gumagana. Halika, labanan natin hanggang kamatayan ang mga halimaw na ito. Ang mga eksperto na nakatayo sa himpapawid, ang pinakamalakas na eksperto ng Martial Heaven Continent, ay natulala. Hindi sila makapaniwala na ang mga pag-iral na ito na hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam sa kanilang mga mata ay maaaring aktwal na pumutok sa gayong kapangyarihan. Maging sila ay nakaramdam ng takot sa kapangyarihang ito. Kung ikukumpara sa kanila, ang mukha ni Xingju ay puno ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Nalaman niya na ito ay tulad ng sinabi ng Panginoon ng Immortal Island. Ang kapangyarihan ng lahat ng anyo ng buhay ay ang pinakamalakas na kapangyarihan upang protektahan ang kontinente. Matapos ay activate ng mga Leaf A-form ng Martial Heaven Continent ang pinakamalakas na pag-atake ng Profound Sky Array, mabilis na ibinuhos ni Xingju at ng iba pa ang kanilang kapangyarihan sa array nang hindi napigilan. Habang ibinubuhos nila ang kanilang kapangyarihan, ang gininto ang liwanag ng Profound Sky Array ay namumulaklak sa tuktok nito. Ang enerhiyang nasa loob nito ay parang isang knocked arrow, naghihintay na mabaril. Bang! Sa wakas, ang enerhiya na natipon sa loob ng array ay sumabog. Mabilis itong kumalat sa gitna ng dagandong na umalangaw sa buong kontinente. Nang mamulaklak ang gininto ang liwanag, agad nitong nilunod ang mga pag-atake ng Saint Finns at nilamon sila. Matapos lamunin ang lahat ng Saint Finns, patuloy itong kumalat sa isang nakakatakot na bilis. Napuno nito ang buong Skyto-Iring region, naabot ang walang hangganang dagat, dumaan sa 4 na kontinente, at tinakpan ang bawat sulok ng Martial Heaven Continent. Ang gininto ang liwanag ay parang liwanag ng pag-asa, na nagpapaliwanag sa Martial Heaven Continent sa sandaling iyon. Ang gininto ang liwanag ay lubhang nakasisilaw, ngunit ito ay parang sikat ng araw na maaaring tumagos sa puso ng mga tao, na pinupuno ang kanilang mga puso ng pag-asa. Sa sandaling iyon, gaano man nakasisilaw ang gininto ang liwanag, wala ni isang tao ang nakapikit. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang harangin ang nakasisilaw na liwanag gamit ang kanilang mga kamay at sinubukan nilang imulat ang kanilang mga mata. Gusto nilang makita ang lahat sa harap nila, ngunit ang tanging nakikita lang nila ay ang gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay tumagal ng halos 2 oras bago ito tuluyang nawala. Sa ilalim ng matinding liwanag, lumabo ang paningin ng lahat ng nasa Martial Heaven Continent. Wala silang makitang malinaw. Si Xingju lamang at ang iba pa ang malinaw na nakakakita sa kasalukuyang kalagayan ng kontinente. Sa sandaling iyon, ang Profound Sky Array ay nawala na. Ang alikabok na tumatakip sa Martial Heaven Continent ay ganap na ring nawala. Maging ang pulang dugo na langit ay bumalik sa malalim na asul. Ang kalahati ng buwan ay mahinang nakikita sa abot tanaw. Kasabay nito, isang sinag ng nakakasilaw na liwanag ang sumikat mula sa silangan ng mundo.
Ito ay ang sikat ng araw ng madaling araw. Nang ang sikat ng araw ay sumikat sa katawan ng lahat ng nabubuhay na nilalang, ito ay napakainit. Ang init na ito ay naghalo pa sa puso ng lahat, na nagpapadama sa kanila na walang pakialam at lubos na komportable. Sa pagsikat ng araw, ang Martial Heaven Continent ay ganap na nakalaya mula sa kadiliman. Unti-unting lumutang ang mga puting ulap sa asul na kalan. Kahit na ang Martial Heaven Continent ay nasa isang gulo, ang bilyon-bilyong anyo ng buhay sa Martial Heaven Continent ay nandoon pa rin. Ang kababalaghan ay nawala. Ang mabangis na Saint Fins ay nawala. Ang mga halimaw na iyon na Sam-Iris sa Martial Heaven Continent ay namatay na. Ang pinakakakilakilabot na kalamidad sa nakalipas na libu-libong taon ay sa wakas ay natapos na. Ngunit ang bilyon-bilyong anyo ng buhay sa Martial Heaven Continent ay nabubuhay pa. Huff. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan nila, ang kontinente na nanambalik sa dati nitong kaningningan, ang mga combat emperors na nakatayo sa himpapawid ay hindi napigil ang ipikit ang kanilang mga mata habang sila ay malalim na nakalanghap ng isang subo ng hangin. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagpapahayag ng kaligayahan. Ito ay kaginhawaan na hindi pa nila naramdaman noon. Tingnan mo, ito ang Saintstone. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang iminulat ng lahat ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, isang dalubhasa sa working ang tumuro sa malayo at napasigaw sa gulat. Pagtingin, napagtanto ng lahat na may ilang nagniningning na asul na ilaw na lumulutang sa kalangitan malayo sa Zuan City. Ang malakas na enerhiyang iyon ay ang kayamanan na naiwan ng kalamidad, ang Saintstone. Swish 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 swish. Matapos matuklasan ang Saintstone, ang lahat ay naging mga sinag ng liwanag at lumipad patungo sa direksyon ng Saintstone. Sa sandaling ito, ang lahat ay may parehong layunin, at iyon ay ang agawin ng Santong Bato. Bagamat lahat sila ay combat emperors, may pagkakaiba sa lakas. Sa lahat, ang pinakamabilis ay si Xingju. Hindi lamang naabot ni Xingju ang lakas ng isang mid-level combat emperor, ngunit ang kanyang bilis ay nalampasan din ang bilis ng lahat. Maliban sa mahiwagang martial skill ng Yufeng Pavilion, ang Imperial Wind Technique, ito ay salamat din sa Soul Devouring Art. Maaaring palakasin ng sining na lumalamon ng kaluluwa ang pangangatawan ng lahing lumalamon ng kaluluwa. Lalo na pagkatapos tumuntong sa Combat Emperor Realm, ang pangunahing focus ni Xingju ay ang bilis. Sa makatuwid, ang kanyang kasalukuyang bilis ay hindi isang bagay na maaaring abutin ng isang eksperto sa parehong antas. Buzz. Buzz. Gayunpaman, tulad ng paggalaw ni Xingju, ang malalakas na pag-atake ay bumabaril patungo kay Xingju. Nang siya ay lumingon, si Xingju ay nagulat nang makitang ang mga pag-atake ay nakapaligid na sa kanyang rutang pagtakas. Bang! 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 Si Xingju ay hindi natakot kahit kaunti. Malamig na sigaw niya at biglang iwinagayway ang mangas. Isang walang anyo na ripal ang kumalat at lahat ng mga pag-atake ay na-neutralize ni Xingju. City Lord of the Beast City, lahat mula sa Mystical Palace, iniisip ko kung ano ang kahulugan nito. Matapos i-neutralize ang mga pag-atake, si Xingju ay talagang tumigil sa paglipat patungo sa Saintstone at tumayo sa gitna ng hangin. Kasabay nito, ang kanyang battle chi ay lumundag at bumuo ng isang malaking battle chi net sa likod niya, na humaharang sa ruta ng pagtakas ng lahat. Palace Lord Xingju, ngayong natapos na ang sakuna, natural na magkakaugnay ang ating alyansa. Mayroong 6 na Saintstones. Kahit na ang bawat isa sa 5 pangunahing puwersa ay may isa, mayroon pa ring isa na hindi maipamahagi. Kaya't, natural na lalaban tayo para sa Saintstone. Sa harap ng tanong ni Xingju, ang Profound Understanding Ghost Phoenix ay hindi nagpatalo sa paligid. Sinulyapan nito ang kinalalagyan ng Saintstone sa di-kalayuan at nagsalita sa neutral na tono. Palace Lord Xingju, dahil ang Mystical Palace at ang Beast City ay napakawalang puso, hindi na natin kailangang maging magalang sa kanila. Maaari pa nating alisin ang mga salot na ito sa Sky Martial Continent ngayon. Gayunpaman, nang matapos magsalita ang Profound Understanding Ghost Phoenix, ang Patriarch ng Sacred Peel Clan, si Lady Dan, ay nagsalita sa malamig na boses. Kasabay nito, pinalibutan ng mga eksperto ng Sacred Peel Clan ang mga tao ng Mystical Palace at ng Beast City. Hindi lang ang mga eksperto ng Sacred Peel Clan. Ang mga eksperto ng Demon Refinement Clan, na nakipagkasundo kay Xingju, ay sumalakay din sa mga tao ng Mystical Palace at ng Beast City sa pangunguna ni Yao Yushan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 430, ang liwanag ng pag-asa. K. Profound Insight Ghost Phoenix, sinusubukan mo bang agawin ang Saintstones? Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Xingju. Maya-maya pa ay mabilis na nanlamig ang mukha niya. Sa sandaling binawi niya ang kanyang ngiti, natakpan na ng sobrang siksik na layunin ng pagpatay ang kanyang buong katawan. Ang Little White at Little Dragon, na nakatayo sa magkabilang gilid ng Xingju, ay ipinatawag na ang kanilang natal artifact spirits. Handa silang lumaban hanggang kamatayan sa Mystical Palace. Lalo na ang spiritual artifact spirit ng Little White, ang lakas ng mid-grade spiritual artifact, ay sapat na upang mabigla ang lahat ng naruroon. Yao Yushan, Lady Dan, ano ang ibig sabihin nito? Makikipagsanib puwersa ka ba sa Azura Palace para harapin kami? Nang makitang ang Sacred Peel Clan at ang Demon Refinement Clan ay nagbabalak na salakayin sila,
ang Profound Insight Ghost Phoenix ay namula ang mukha. Ang takot sa kanyang puso ay malinaw na ipinahayag sa kanyang mga salita. Profound Insight Ghost Phoenix, hindi mo pa rin ba maintindihan? Mukhang ang Punishment Hall Chief, ang Demon Clan Head, at ang Dan Clan Head ay nagplano na magtulungan para harapin tayo bago bumaba ang kalamidad. Kung ikukumpara sa pagtataranta ng Profound Communication Ghost Phoenix, hindi nagbago ang ekspresyon ni Dugo Haoyu habang nagsasalita siya na may mahinang ngiti. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Xingju nang makita niya kung gaano kanatural si Dugo Haoyu. Iyon ay dahil natuklasan niya na si Dugo Haoyu ay hindi isang simpleng tao. Kung ikukumpara sa Beast City Governor, ang Sacred Elixir Clan Patriarch, at ang Demonic Beast Tribe Patriarch, si Dugo Haoyu ang pinakabata sa mga rurok na eksperto ng kontinente. Gayunpaman, dapat sabihin na siya ang may pinakamaraming kilos ng isang pinuno sa apat. Kahit na noong siya ay lumalaban sa sakuna sa pagbuo o nakikipaglaban para sa Saint Stones gamit ang kanilang mga sandata, palagi niyang pinananatili ang isang kalmado na kilos. Bagamat alam ni Xingju na mayroon siyang suporta ng isang misteryosong tao na may hindi maarok na lakas, nagawa pa rin niyang panatilihin ang ganoong kilos. Ngunit upang mapanatili ang posture na ito, makikita na siya mismo ay labis na pambihira. Sa madaling salita, ang pagpapatupad ay maaaring kumpirmahin ang isang bagay, at iyon ay ang kanyang pinakadakilang kaaway ay hindi simple sa lahat. Patriarch Dan, Patriarch Yao, huwag kalimutan na may misteryosong tao pa rin ang nagtatago sa Zuan Temple. Huwag mag-aksaya ng oras sa kanila, mabilis na tapusin ang labanan na ito. Biglang ipinadala ni Xingju ang kanyang boses kina Lady Dan at Yao Yushan. Dugo Haoyu, Profound Passage Ghost Phoenix, mamatay. Halos magkasabay na sigaw ni Pil Maiden at Yao Yushan nang marinig nila ang mga salita ni Xingju. Habang siya ay sumisigaw, ang Lady of Dantian ay nagpagulong-gulong at lumunok ng isang heaven tier pill na gamulong sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, ang katawan ng Lady of Dantian ay namumulaklak na may maningning na gintong liwanag. Nakakasilaw ang liwanag na para bang galing sa araw. Sa sandaling ito, ang lakas ng Lady of Dantian ay lubhang nadagdagan. Buzz. Di nagtagal, winagayway ng Pill Lady ang kanyang manggas, at lumitaw ang isang napakagandang medicinal cauldron. Ang medicinal cauldron na ito ay gininto ang kulay, at mayroong 8 gintong dragon na naka-embed sa ibabaw nito. Habang umiikot ang mga gintong dragon, mabilis na lumawak ang medicinal cauldron, at bumaril patungo sa Profound Connection Ghost Phoenix at ang iba pa na may nakakatakot na kapangyarihan. Ito ang pinakamalakas na spirit artifact ng Sacred Pill Clan, ang 8 Dragon Cauldron. Purple Eagle Demonic Arrow. Halos kasabay ng pag-atake ng Lady of Dantian, tumalikod din ang Patriarch ng Demon Refinement Clan na si Yao Yushan at lumitaw ang isang purple na longbow. Habang hinihila niya ang busog, nagbuga ito ng nakakasilaw na lilang liwanag. Aw, sa sandaling binitawan niya ang bowstring, isang malaking agila na nabuo mula sa lilang liwanag ay nagpakawala ng matalim na sigaw at bumaril ng may mapanirang kapangyarihan. Higit pa rito, ang pag-atake ni Yao Yushan ay mas malakas pa kaysa sa Lady of Dantian. Mula dito, makikita na ang Demon Refinement Clan ay may pambihirang talento sa paggamit ng spirit artifacts. Hindi lang si Yao Liantian. Sa sandaling ito, ginamit din ni Xiaolong at Xiaobai ang kanilang destiny artifacts para magpakawala ng mga nakakatakot na pag-atake. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang pag-atake ni Xiaolong at Xiaobai ay hindi mas mahina kaysa kay Yao Yushan, at tila mas malakas ang mga ito. Nakita na ni Xingju ang spirit artifact ni Xiaolong. Dahil sa malakas na depensa nito, pananatilihin ni Xiaobai ang may-ari nito, si Su Linier, sa katawan ng artifact spirit sa tuwing lalaban sila, at pagkatapos ay aatake kasama ang artifact spirit. Tungkol naman sa destiny artifact ni Xiaolong, ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Xingju. Ito ay talagang isang madilim na pula mahabang litigo. Ang hugis ng mahabang litigo ay lubos na katulad ng katawan ng isang dragon. Hindi lamang ito natatakpan ng madilim na pulang kaliskis, naglalaman din ito ng malakas na enerhiya. Napakalakas ng enerhiya na ang isang casual na pag-indayog mula kay Xiaolong ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng nakapalibot na espasyo. Ang pinakamalakas na pag-atake ni Xiaolong, Xiaobai, Yao Yushan, at Lady of Dantian ay nakatutok sa parehong dalawang tao, ang Hallmaster ng Mystical Palace, Dugo Haoyu, at ang Beast City Lord, ang Profound Insight Ghost Phoenix. Dahil alam na hindi maganda ang sitwasyon, ang Profound Insight Ghost Phoenix ay lumapit na kay Dugo Haoyu at gustong magsanib puwersa upang labanan ang mga pag-atake ng lahat. Gayunpaman, hindi nito alam na kung ang apat na pag-atake ay magtatagpo sa isang punto, sila ay nasa mas malaking kawalan. Kasabay nito, nagsimula na ring salakayin ng Combat Emperors ng Sacred Dan Clan at ng Demon Refinement Race ang iba pang Combat Emperors ng Mystical Palace at ng Beast City. Tulad ng para sa iba pang mga Combat Emperors sa iba pang mga kontinente, hindi sila nang ahas na makialam. Nakatayo lang sila sa malayo at pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa harapan nila. Hallmaster Dugo, pagsamahin natin ang ating lakas para labanan ang pag-ataking ito. Sa pagharap sa apat na magkakaugnay na pag-atake, ang mukha ng Profound Insight Ghost Phoenix ay naging ganap na madilim. Sa likod ng madilim na mukha na iyon, may nakatagong gulat na mahirap makita.
Gaano man ka-arrogant at pagiging mapagpakumbaba ang Profound Insight Ghost Phoenix, nagsimula itong mawalan ng kumpiyansa kapag nahaharap sa pagkumkob ng 4 na mid-level combat emperors. Wala itong pagpipilian kundi tawagan si Dugo Haoyo upang tulungan itong labanan ng mga pag-atake. Sa sandaling ito, hindi kumibo si Xingju. Nakatayo siya sa parehong lugar at itinoon ng matalim na mata sa bawat kilos ni Dugo Haoyo. Hindi pa rin nilalabas ni Dugo Haoyo ang kanyang espiritual na sandata. Talagang gustong makita ni Xingju kung saang antas ang kanyang espiritual na sandata. Profound Insight Ghost Phoenix, umatras. Gayunpaman, nang biglang bumagsak ang boses ng Profound Insight Ghost Phoenix, iwinagayway ni Dugo Haoyo ang kanyang braso at hinayla ang Profound Insight Ghost Phoenix sa likod niya. Kasabay nito, tinapakan niya ang kawalan at naglakad patungo sa 4 na paparating na pag-atake ng walang anumang takot sa kanyang mukha. Call Master Xingju, Clan Master Yao Yushan, Clan Master Dangu, hindi ko talaga inaasahan na lahat kayo ay magsanib puwersa. Gayunpaman, lahat kayo ay mahina pa rin para sa akin dahil hindi ako kapareho sa inyong lahat. Ang Hall Master na ito ay kasalukuyang High-Level Combat Emperor. Umuungot. Biglang nahawakan ni Dugo Haoyo ang walang laman sa harapan niya at mabilis na umikot ang espasyo sa harapan niya. Hindi nagtagal, isang malaking black hole ang lumitaw sa kalawakan. Mabagal na umikot ang black hole at naglabas ng walang katapusang puwersang lumalamon. Hindi banggitin ng hangin, maging ang espasyo ay sinisipsap dito. Kasunod ng kakaibang tunog na ibinuga mula sa black hole, ang 4 na malalakas na pag-atake na sapat na malakas upang sirain ang isang bulubundukin ay talagang nilamon nito. Ano? Talagang nakapasok si Dugo Haoyo sa High-Level Combat Emperor realm. Ang isang casual na pag-atake mula sa 4 na mid-level combat emperors ay madaling nilamon. Masasabi ng lahat na naruroon na si Dugo Haoyo ay nagtataglay na ng lakas ng isang high-level combat emperor. Bastard, tinago mo talaga ang lakas mo. Sinumpa ni Xingju si Dugo Haoyo sa kanyang puso habang nakatitig sa nakangiting si Dugo Haoyo, na tumitingin sa karamihan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit walang takot si Dugo Haoyo laban sa alyansa ng 3 superpower. Lumalabas na si Dugo Haoyo ay nakalusot na upang maging isang high-level combat emperor. Ang ikinagulat ni Xingju ay talagang nakapagtiis si Dugo Haoyo ng napakatagal. Kahit na nahaharap sa malupit na pag-atake ng Saint Demon na maaaring masira ang Profound Heaven Great Formation, hindi pa rin niya ipinakita ang kanyang tunay na lakas. Kitang-kita kung gaano kalalim ang mga pakana ni Dugo Haoyo. Bakit ka takot? Gayunpaman, malinaw kong masasabi sa iyo na huli na ang lahat para matakot ngayon. Ang nakapikit na mga mata ni Dugo Haoyo ay dumampi sa mga mukha ng karamihan na puno ng takot. Para siyang nanunood ng isang pinakahihintay na palabas. Kung ikukumpara sa mga panik na mukha ng mga eksperto mula sa Sacred Dan Clan at Demon Refinement Clan, ang Mystic Palace at ang Profound Insight ng Beast City na Ghost Phoenix ay agad na nagpakita ng isang napakagandang ngiti. Mga emperador ng labanan. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng bawat yugto ng mga emperador ng labanan. Ngayong naabot na ni Dugo Haoyo ang antas ng isang high-level combat emperor, madali niyang matatalo ang sinumang mid-level combat emperors. Sa sandaling ito, wala silang duda na tiyak na mananalo sila sa labanang ito. Time-space. Gayunpaman, nang maisip ng mga eksperto mula sa Mystic Palace at ng Beast City na tiyak na mananalo sila, biglang umalangaw ang dagandong ni Xingju. Kasabay nito, ang espasyo na kanilang kinaroroonan ay nagsimulang sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang mga sinag ng asul na liwanag ay mabilis na kumikislap, tulad ng isang meteor shower, sila ay bumuo ng isang bilog at pinalibutan sila. Sa isang iglap lang, naging dark blue ang space na kinaroroonan nila. What's going on? What's going on with this space? Parang pinigilan ang lakas ko. Sa pagharap sa mga pagbabago sa kanyang harapan, ang ekspresyon ng Profound Insight Ghost Phoenix ay nagbago ng husto. Laking gulat niya nang makitang pinipigilan ang kanyang lakas. Kung ikukumpara sa gulat ng Profound Insight Ghost Phoenix at ng iba pa, hindi maiwasan ni Yao Yushan, Tita Dan, Xiaolong, Xiaobai at ang iba pa na maging masaya. Dahil nabigla sila nang makitang tumaas talaga ang kanilang lakas. City Lord, ito ang kakaibang martial skill ng brat na si Xingju. Dati, malaki ang pagkatalo nating dalawa dahil sa martial skill na ito. Nang makita ito, ang Ice and Fire Generals ng Beast City ay mabilis na pumunta sa gilid ng Profound Insight Ghost Phoenix at sinabi. Ang pagsupil sa lakas ng kalaban para madagdagan ang sariling lakas. Ang makalangit na martial skill na ito ay dapat isang heaven rank martial skill, tama ba? Pagtingin sa eksena sa harap nila, nagbago ang emosyon ng lahat. Tanging si Dugo Haoyo lamang ang nagpapanatili ng kanyang mahinang ngiti. Tama iyan. Nagulat si Xingju na talagang masasabi ni Dugo Haoyo na ito ay isang heaven rank martial skill. Gayunpaman, hindi niya ito itinanggi. Iyon ay dahil ang heaven rank martial skills ay maalamat na pag-iral sa kontinenteng ito. Sa sandaling ito, ang pagpapalon sa mga eksperto ng Beast City at Profound City na gumagamit siya ng heaven rank martial skill ay may malaking psikolohikal na pressure sa kanila. Ano? May alam talaga siyang heaven rank martial skill. Paanong posible iyon? Walang ganyang martial skill.
Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang mga mukha ng lahat mula sa Beast City at Profound City ay naging sobrang pangit. Maging ang Profound Insight Ghost Phoenix ay nagsiwalat ng itsura ng gulat. Ha ha ha, good, very good. Gayunpaman, kumpara sa lahat, biglang tumawa ng malakas si Dugo Haoyu. Ang kanyang pagtawa ay sobrang mayabang, at napakabagabag. Para bang nasa kanya ang lahat.